Yo, what's up mga kamars? So magandang araw. So for today's video is for awareness tayo mga kamars, no? I-share lang natin. So meron ba kayong alagang pusa at aso? Na kung mag-ingat kayo mga kamars, lalo na kung meron kayong mga anak. Kasi kung nakikita nyo yung yung post sa Facebook na merong isang bata, no? Na nabawian ng buhay kahit kumpleto yung vaccine, no? So yung bata is nasa edad na 6 years old, no? Ayan mga kamarso, ayan, ito yung bata mga kamarso, ayan. So kahit kumpleto sa bakuna is nabawian siya ng buhay. So ayon sa report mga kamars, May 7 nakagat ng aso or tuta yung bata, no? May 7 this year, May 2025. So agad na tinurukan siya ng unang bakuna, no? May 7, agad-agad tinurukan. Tapos yung second dose niya mga kamars dapat is May 10, pero May 12 yung nandito sa card, yan, so bali na late sila mga kamars, late. So na late ng 2 araw. Tapos dito naman sa pangatlong inject sana, no, or session, pangatlong session, instead na May 14 ay naturukan siya May 16, yan, so late na naman ng 2 araw. Pero dito sa June, last na turok, June 4 is exact date sila pumunta, no? So hindi ko alam kung bakit sila na late, no? So siguro ito yung isa sa dahilan kung bakit hindi agad na yung rabies, no? Kasi mga kamars, i-share ko lang mga kamars, nakagat din ako ng pusa namin mga kamars last June 15, no? Dito mga kamars, June 15 ng gabi, yung pangil ng aso namin, pusa namin mga kamars dito, kasi nilalaro ko siya mga kamars. So malakas yung dugo, kaya kinabukasan June 16 nagpa-inject na talaga ako mga kamars, no? Kasi malaki yung sugat dito, may kalmot pa dito mga kamars, no? Ngayon June 16 nagpaturok ako mga kamars. So sinabihan ako ng doktor na dapat sundin yung date, na hindi pwedeng ma-late, no? Hindi pwedeng ma-late. So second dose ko mga kamars is June 19, no? June 19. Tapos ngayon third session or third dose is yan ngayon June 23, no? Sinabihan kasi ako ng doktor na dapat hindi malate sa session or date ng bakuna mga kamars, no? Halimbawa tulad nung sa bata, instead 14 so 16, no? So kahapon ko lang nakita yung post na yan mga kamars, nakakalungkot, no? Tawag nito condolences sa family, no? So patuloy pang inimbestigahan yung daw hospital ata kung ano ba talaga yung dahilan, kasi namatay yung bata is June 13. Ay hindi, June 13 dinala siya sa emergency room dahil nilagnat ang nagsuka. Akala ng mga magulang simpleng lagnat lang, pero wala pang 30 minutes ay nakitaan na sintomas ng rabies, no? June 4 yung last na inject, June 13 po siya nabawian. So alright mga kamars, so yan, so mag-ingat talaga tayo mga kamars, no? Lalo na sa mga anak natin, kasi sinabihan ako ng doktor na kung meron kaming anak, makipag-usap daw sa anak, para in case kagatin ng pusa or aso man yan, or kahit kalmot mga kamars, magsumbong sa atin, no? Pakiusapan daw natin yung mga anak natin, no? Kasi hindi biro yan, rabies na yan, no? Hindi biro. So tinanong ko yung doktor mga kamars, yung kalmot mga kamars, pwede din daw makapag yung kalmot na yan, kalmot sa sa aso or pusa, meron ng niyan,
meron nang namatay dahil sa nagka-rabies sa kalmot, no. Tinanong ko rin yung doktor kung pwede bang maka-rabies yung sa laway, no. Sabi niya pwede naman sa laway na hindi magka-rabies basta walang sugat yung part. Halimbawa, nakipaglaro ka sa aso mo or pusa, di ba? Magkakagat yan or dinidilaan tayo, no. Okay lang basta walang open wound yung kamay natin. Pero paano yan kung hindi natin namalayan, meron pala tayong open wounds, no? Tapos hindi tayo naghugas ng kamay. Halimbawa ito, pinadilaan ko sa pusa or aso, tapos meron akong rashes dito, tapos kinanon ko. So yung bacteria o rabies is pupunta na yun sa sa sugat, no. So it's better na wag na lang makipaglaro sa mga pusa or aso. So yun lang mga kamars. So sana may natutunan kayo sa araw na to. Maraming salamat.